Okay. So, hello, 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 hello. Okay, 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 okay. Sexy. Okay, good afternoon, and good evening. Kung saan man sulok kayo naroon, it's me again, Angel Whisper, inyong paglingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyong mula sa Divine. Okay, so gusto ko muna syempre magpasalamat bago po tayo mag-umpisa sa ating reading. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat po na sa lahat po na nag-subscribe sa phone ko. OMG. Okay, so nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa mga bago pong subscribers, and syempre sa mga patuloy po na tumatangkilik or nanonood po uh, ng ating YouTube channels, Angel Whisper 11. Okay, so sa mga ano rin po, no, sa mga nag-avail po ng amulets and oils, again, maraming salamat po. At panalangin ko po na magkaroon po ito ng malaking tulong po sa inyo, no, sa mga may bagong tangan. Okay? So, expect nyo po yan na ma-receive 2 to 3 days pagka Luzon po. Pero pagka NCR or parang Metro Manila is ano lang po yan, minsan 1 day lang. Minsan kinabukasan pa, ba, pili ka po ito ngayon, tomorrow po na andyan na po sa inyo. Minsan ganun po kapilis ang JNT. Pero ngayon po, tingin ko po pagkakaroon ng content delays kasi po Christmas, no? Magki-Christmas. So, and Merry Christmas po sa inyong lahat, sa ating lahat. Merry Christmas. So, mag-birthday po si Jesus Christ. So, kailangan po natin siyang bigyan ng handog, no? Para po, bilang po sa salamat po sa Kanya. No? Aside po sa pagsisimba, panalangin po sa Kanya, pagsasalamat po sa Kanya, is bigyan po natin siya ng konting handa, no? Pagsalusaluhan po natin sa araw ng kanyang kaarawan, which is December 25. Or ginaganap po natin, Filipino tradition is ano siya, December 24. Okay? So, ano ba yung topic natin last, para tayo magre-recap. Okay. So, ayan. So, maraming salamat po. At, yun po. So, maganda po yung topic natin actually last, yung last reading po natin. Maganda. And, by the way, sa mga, meron po akong nakitang comments, no, about Katniel. Konti pa po push. Konti pa pong push at ma-convince nyo na ako na mag-reading para po sa kanila. For now po is, hinahain ko po ditong cards is po for spiritual. Okay? So, meron po ditong comment about po to sa about po doon sa reading natin. No? This is from someone, no? Hindi ko na po may mention ng name, no, for safety, for security purposes, okay? So, ako po, dami ko ng hirap na nadaanan sa buhay pero di ako bumito sa Diyos Ama. Di niya ako pababayaan, which is very true po. Okay, also ito pa isa pang message niya, which is dinanas ko po mga to. So naka-resonate po siya dito sa reading, no? May gumagawa nun, maghirap ako pero di ako pababayaan ng Diyos Ama. Amen. Okay, so totoo po yan. And also, we also have isa pa pong comment. Thank you for wonderful reading. I love Angel Whisper. God bless you. God bless you too. God bless you all. Okay, so maraming salamat po sa mga ganyang comments po. No, maraming salamat po. Merry Christmas din po and thank you sa mga gabay mo binibigay po. Okay, so this is from unknown kasi wala siyang name, no? Tama po, and also here, tama po Angel Whisper, sana walang lamangan. Sarap mamuhay na walang higit pagkakaisa. True, very true. Okay, so yan, return to sender, let go, let God. Yan, ay true, sa amin yung kabit. Magawa sa amin. Tapos super gayo maginawa sa asawa ko. Super manipulated ang ex ko dahil sa pera. I'm praying na matanggal lahat. Yan sa ex ko. Just keep on praying, baby. Keep on praying ka, Angel. Okay, so yan po yung mga comments ko. Babasahin ko po kasi
Actually, ngayon po, no, as of this time is parang hindi naman po ganun ka loaded, no, ang comments. Okay, so now is proceed na po tayo. Okay, so pray po muna tayo syempre. Okay, so may available po tayong mga candles ngayon, ano. Meron po tayong dalawa dito. Pero may babagsak po sa akin by Monday. Ay, which is tomorrow. No? Magkakaroon po tayo ng panibago. Pero again, bago ko po i-release ang mga iyan, even yung mga amulets po, may mga parating po ako. So, siguro, December 20 po, no, mag-reflex po ulit ako ng amulets. Ipapakilala ko po sila isa-isa sa inyo. Doon lang po tututok ang reading natin sa amulets. Okay, kung ano po yung makukuha nyo sa kanila na halos pare-pareho naman po. Meron lang po talagang malulupit. No? Kung pareho, tapos ito po ang pinaka-specialty niya. Parang ganun. Just like for example, si Infinito Dios. No? Si Infinito Dios po kasi na tangan ko is talaga pong the best for depensa ng katawan. No? Spiritual, physical, mental, emotional is talaga pong the best for pangdepensa. Meron din po siya kakayanan na kontratigal po, palipad hangin, barang, kulam, masamang elemento, spirito, lahat. No? Hagip po niyan. No? Pero meron din po siyang, kumbaga, alam niyo yun, pangdepensa para sa mga kabal or kunat, mga ganyan. No? Pero yun po kasi is talagang, bago nyo po mapalabas yun sa isang medalyon or sa isang ano ba to, amulet, no, is kailangan po talaga din ng matinding debosyon and talagang matinding panalangin and talagang andun yung sasabihin natin, tutok na tutok po kayo sa mundo ng spiritual. Ako po hindi ko na po inaano yon kasi yun nga po, ang akin po kasi is makapagpagaling lang po ako. Hindi ko na po, hindi naman ako pulis eh. Actually, yung mga ganun pong kabal is sa mga, ano lang po siya, mga kailangan po ng mga nasa army, police, ganyan, security guards, yan. So, ang kailangan po nila dyan, hanapin agad ang dasal para po sa kabal at kunat. Para po hindi, or palihisan lang po kahit po ng mga bala. Kahit hindi na po yung sabihin, hindi tatabla ng kulam ng barang, gano'n. Ay, ng bala pala. Okay? So, yan po. So, yun po gagawin natin even yung ganito po, yung mga oil. No? So, kung ano po yung mga nasa loob, kung ano po yung mga nilalagay ko, no? And, yan. Actually, gusto ko po minsan, magpakita sa inyo ng video kung paano po ako consagra and paano po ako magbaklas. No, pero siguro sa ano po 'yon, doon po sa spiritual knowledge ko na lang po siya ipapasok, yung mga gano'n. Pero hindi po dito kasi hindi po kailangan ini-expose po talaga 'yon. Especially po yung mga ritual and baklasan, hindi po talaga dapat ini-expose. Kasi mawawalan po ng visa lalo na po kung public, no. Actually, hindi nga po ako dapat nagbibigay ng information about sa ritual pero sa mga clients ko po, ang mga pasyente po na nagpapa-ritual sa akin and nagpapabaklas, talaga pong pinapakita ko rin po sa kanila para alam po nila na talagang ginagawa ko yung part ko, no? Para po, mahirap po kasi yung magkakaroon po sila ng doubts, no? Kasi lalo hindi tatalab kung ano po yung dapat na gawin ng mga healers, no? Mas kailangan po natin mas maging totoo po tayo sa mga ginagawa po natin. Okay? So now is mag-pray po muna tayo, no? Hihingi po tayo ng paspas kay God, kay Jesus Christ, para po tayo ay kalugdan at bigyan po ng magandang mensahe para po sa inyo for today. Okay, so gagamit po tayo ng 5 cards, 5 decks, no? So, syempre, more on ano pa rin po tayo, more on oracle. Diyan po tayo nagsimula eh. Okay? Mahal na Diyos Ama, Yeso Kristo Ama, ako po ay narito sa inyong harapan muli kasama ko aking mga subscribers, followers, viewers, at iba pa pong bago ko pong tagapanood, tagapakinig dito sa aking YouTube channel. Ako po ay nananalangin na kami po inasamahan, basbasan, proteksyonan, gabayan, suportahan
sa aming gagawin ngayong oras na ito na pagbabasa ng baraha, pagbabasa po ng oracle cards, tarot cards, para po makapagbigay ako ng mensahe sa kanila, para po sa kanila mga katanungan, ay bigyan po natin ng mga kasagutan. Bigyan niyo po ako ng malilinaw na mensahe, Diyos Ama, Yesu Cristo Ama, mga Holy Spirit, Ascended Masters, Elementals, Ancestors, Spirit Guides, Universe, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako at bigyan niyo po ako, hatiran niyo po ako ng mensahe para po sa kanila. Ako po'y nananalangin din po na kami po'y iligtas din niyo sa mga kabahamakan, sa mga disgrasya, sa kuna at ano pong klase ng karamdaman at tukso. Bigyan niyo po ng kagalingan ng mga tao, humingi po ng kagalingan sa inyo, Diyos Ama. Naway sila po inyong pakinggan, bigyan po na muli ng pagkakataong mabuhay, at sa ganun po ay maisagawa nila o masunod po nila ang inyong kagustuhan. Alam ko kung sila po yung mga misyon sa kanilang mga buhay at kami nandito po para po talaga i-serve ko ano po yung purpose namin dito sa mundo. Naway bigyan po natin sila ng kaliwanagan kung ano po talaga ang nais ninyo para sa kanila, para po sa amin. Maraming salamat po. Amen. By the way, meron po akong good news, no? Hopefully magtuloy-tuloy po yun. Sa minention ko po kagabi about po sa isang patient ko na nachinig ko po, no? And nabugahan ko naman po ng mga dasal. Alam ko po nanonood siya ngayon. Alam ko pong isa rin po siya sa subscribers. Actually, buong pamilya niya po nag-subscribe po sa ating channel. Ako po ay lubos po na nagpapasalamat sa Diyos Ama, no? Dahil tinulungan niya po ako kanina. Tinulungan po ako ng lahat ng team ko na spirit guides na nandito po. Kasama po ang aking mga anghel, lahat po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo rin po, no? Dahil alam ko po ako po sinasama niyo rin po sa mga prayers ninyo. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon naman po ng magandang outcome yung panggagamot ko sa kanila dito. Sa kanila dito kanina sa gamutan area ko. Binisita po nila ako para po mahawakan ko po siya. Iba po talaga ang hawak. Ito, na remedyohan ko naman po siya nung online, pero iba pa rin po talaga may paghawak. No? Kasi mas maganda po yung may touch, no? Kesa po yung puro buga. Pero pasasalamat ko po sa Panginoon Diyos kahit po gano'n ng online healing, is nakakagamot naman po ako at nakakapagpagaling naman po ako. Okay? So, kung kukwento ko po sa inyo kanina yung nangyari, naku, napakahaba po. Pero, to make the story short, ako po habang siya po ay tinatanggal ko po yung pain, no, doon sa kanyang katawan is, andun din pong binabanatan ako. Ganun po. Nag-aaway po kami kanina ni Manpo. Ay, pero, alam na, syempre, hindi siya uubra. Dahil kasama ko po ang mga Ascended Masters, ang mga guides ko. Is kasama ko po kanina. Dito po sila kanina. Talaga naman fabulous. Very amazing. Very magical po ang nangyari kanina. Kaya, samahan nyo rin po ako sa panalangin para po sa ating kapatid na humihingi po ng kagalingan at nagdadasal din po kay Diyos Ama, no, na siya po ay gumaling. Kasi kung makikita nyo po talaga siya is talaga pong nakakadurog po ng puso. Tulungan nyo po ako sa panalangin na ang ating kapatid ay makarecover po ng mabilis. No, yun po ang ating iregalo sa kanya for Christmas sa ating kapatid. Okay. Walang po ang message. Wait lang po. Okay, so it's one of my okay, never mind. Okay, so piece of advice, kung nakaka-experience po tayo talaga na pagka, alam nyo yun, pag matinding pagsubok po sa buhay, no, mag-isip po kayo ng ibang way kung paano nyo po siya ma-overcome. Malakas naman po siguro kayo,
malalakas naman po tayo. So, wag po natin daanin sa init ng ulo. Kasi, kahit po ano, tanong natin sa sarili, bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? Ganito, ganyan. Wala po eh. Wala po mangyayari sa pagngingit-ngit, no? Sa mga alburuto. Wala po mangyayari. No? Lalo lang po kayong parang, alam niyo yung susubukan dito, no? Na kung paano nyo iaahon na sarili nyo sa unti-unti pagbagsak nyo. Ang gawin niyo po dito kung every time na nakaka-encounter po kayo ng mga ganyan, na talaga pong halos talagang hindi na po kalapit, no? Parang, so may term po doon eh. So, ang gawin niyo po dito is ano, malamang po kasi niya may mga big kayo from the past, no? Hanggang ngayon, talaga nasa puso niyo pa. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, better po na talaga, i-release niyo po lahat yan. Hindi po yan tinatago sa dibdib. Magkakaroon po ng sakit sa puso pagka ganito po lagi ang attitude. No? Dito po tayo kukuha ng mensahe. Okay? Huwag po kayong huwag niyo pagdaanin sa inyo ng ulo, huwag niyo pong isisi kung kanino, yung mga ganon. Ano po, ay sorry. Kausapin niyo po ang Panginoon Diyos. Ay God, ayan, ginayuma ka, OMG. First card, gayuma agad. Okay, so ginayuma ka. OMG, talaga may OMG pa. Wow, parang ano to ha. Mabilis bumaba ang card, meaning may urgent na ano dito, na gustong malaman kung ano ang meron. No, so ito is ginayuma ka. Okay? So, malamang sa malamang to is love reading tayo. OMG. Love reading ito. At ginayuma ka daw. Ginayuma ka, collective. Collective, hello, hello. Again, this is a collective reading ha. Wala po akong mention na name. Wala pong basta-basta mag-claim. Okay, so some part ng mga text natin is andun po yung sasabihin natin para po sa inyo. Pero for some na bababa na card is hindi rin para sa inyo. So kung saan na po kayo makaka-resonate, yun po i-claim nyo. Then yung hindi po, hayaan nyo na lang po. Okay? So, antayin nyo po yung mga baba ng cards, malay nyo po, andun po yung para sa inyo. Pero hindi po lahat ng readings is for you. Okay? Po pakakatandaan natin pagka-collective reading. Kasi hindi po to private reading or personal reading. Okay, hindi po. Pero kung halimbawa po magbabanggit ako ng Katniel, yan, para po sa kanila yan. Okay, pero wala po ako i-mention na name. So, ngayon, this is a collective reading. So, ginayuma ka daw. Dito, collective. And let's see kung ano pong isa. Oh, see? Makakaahon ka din. No? So, etong ginayuma ka dito, is sinasabi dito na parang, alam mo din sa sarili mo na ginagayuma ka or meron ka something spiritual attack. No? So, aware ka dyan. Aware ka dyan. And parang isa rin to sa parang ikinalugmok mo or parang ikibinagsak mo. Kasi andun yung maraming nangyari sa buhay mo na hindi maganda simula nung naramdaman mo yung ganyan or maybe andun na yung nag-aaway na kayo ng partner mo, nangyari mo sa buhay, no? Andun yung nagkakalabuan na kayo. So, ito yung sinasabi na parang, ano mo yun, pag nakita mo siya, parang galit na galit ka, parang diring-diri ka, parang, alam mo yung tipong, kahit anino niya, ayaw na ayaw makikita. And pagka tinanong ka, lagi ka ano yan? Lagi ka nakasinghal. Yung mga lagi ka nakasigaw, lagi may init ang ulo mo, lagi sa limong ang kilay mo. Para kami sapi. Ganon. Ganon kasi ang nararamdaman mo dito collective. No? So pagka ganon kasi, syempre bad vibes yun. No? Negative yun. So andun yung apektado pati mga work mo, yung ganyan. No? At kung ang makakaranas naman pa nito is healer, no? For sure, alam na alam mo din kung paano mo ito lulusutan. No? Pagka alam mong ikaw itinatamaan ng gayuma dito, healer, even the tarot readers, pero this is more on healer. Ang tarot readers po kasi is medyo, andyan yung mataas po talaga ang mga psychic abilities sa mga tarot readers. Ando naman po yung talaga lumalapit agad sila sa mga healers para alisin yung mga ganyan spell. No? So, makakaahon ka din. Yan naman ang sinabi sa ng card. Okay? Makakaahon ka din. Kaya, alam mo yun, better kung ikaw isa tarot reader or hindi naman, isa lang, isang, ano ba to,
ano ba to, ordinary nila lang, ganyan, no, is better, punta ka na sa isang mga manggagamot, no, healer, spiritual healer, para gumaling ka. Okay, so bubunot naman po tayo. Okay, okay, so kalimutan mo na ang nakaraan. So ito is isa talaga to sa mga kailangan natin gawin, no, ang kalimutan ang nakaraan, no, para makaahon ka sa kahirapan. Ganun lang po kasimple. Kasi po kung nanamnamin nyo po yan at hindi nyo po palalagpasin or kakalimutan or patatawarin kung sino man yung mga pagkakasala sa inyo, hindi po kayo makakaalis kung nasaan kayo ngayon. Kung kayo po ay nakastuck ngayon, dyan na po kayo habang buhay. Hindi na po kayo makakaalis dyan. Okay? Kaya kailangan po talaga is, ano yun, kailangan po is talagang andyan kayo. Kaya kailangan po talaga is, alisin nyo na po yung mga burdens, ganyan. Hindi lang po, ayusin ko lang mga amulets ko kasi hindi ko na isuot. Hindi ko sila isuot, pero kailangan nasa harapan ko sila. Ayan. Para at least malapit sila sa akin, okay? Okay. Okay, so ayan. So, na-prepare ko na siya. Alam niyo yun, kasi, ayan, syempre, susuot ko rin yung aking mga bebek. Okay? Wait lang po, Okay, so, ang kailangan po natin talaga is, alam niyo yun, i-let go po natin ang lahat. Kasi, kung hindi, ano lang po tayo, wala pong mangyayari. Wala pong mangyayari sa atin kung alam niyo yon, yung mga hatred, mga sama ng loob, is hindi po natin siya i-release. Okay? So, kailangan po is, ano natin yan, i-let go natin. Let go po. Okay? So, next is, okay, so, since ginayuma ka dito, no, ginayuma ka with OMG sa dulo, is sinasabi naman dito na makikipagbalikan sa'yo, makikipagbalikan siya sa'yo, ikaw ang love niya. No? So, kahit na ginayuma ka, and to the point na, syempre parang andun yung, nagkaroon talaga ng love triangle. So, ang nangyari dito is, iniwan ka nitong person mo. Syempre, lang naman, hindi naman ito papayag na dalawa kayo. Wala namang ganun. Wala namang ganun. Okay, so, ang mangyayari dito is, siguro na-realize niya na meron ka talagang karga or meron ka talagang gayuma. So, ang gagawin niya rito is, yun, iintindihin niya na yung side mo hanggang sa parang, ito na yung makakasama mo sa kung saan ka pupunta. No? Kung saan ka pupunta, kung saan ka dapat magpagamot para matanggalin ang gayuma mo or yung love spell mo sa katawan. Okay? So, let's see kung ano pa. So, sa bahay mo, may sinasabi dito, no, nasa bahay mo. So, maybe sa bahay mo is talaga andun yung marami kayong memories, marami kayong nabuong pangarap, no? Then, all of a sudden nga, biglang nagkaroon ng changes dahil nga ikaw ay nag-asal sa, alam mo yun, maraming nagbago sa'yo, maraming changes, maraming, ano mo yun, hang-ups, mga ganyan, marami kang gusto na hindi inaayunan nitong person mo. No? So, andun yun talaga, parang gusto mo ikaw na yung masunod, na dati naman eh hindi, na parang yung person mo naman dati ang nasusunod. Hindi naman sa all the time, pero andun yun talagang halos pagbigyan mo. Yun yung mga nagaganap sa bahay nyo. No? So, marami, kahit sa ang sulok ng mundo, ng bahay mo, isa yun na aalala mo. No? So, andun kasi yung pagkaginayuma ka nga, again, hindi po lahat yan. Kasi may isip, may puso, ganyan. So, yung isip mo dito is andun yung kayang-kaya kang diktahan itong taong gumayuma sa'yo. Pero yung puso kasi dito, hindi niya pwedeng utusan or diktahan para talagang masolo niya. Hindi. Ang hinahanap mo pa rin dito is yung person mo. Which is talagang, paano mo siya makakalimutan kung nasa bahay mo siya nakatira or sa bahay kayo madalas mo yung magkasama, yung mga ganon. So, paano mangyayari yun na magkakaroon kayo ng, sabihin mong kalimutan agad. Walang magangyaring ganon. So, andun yung talagang bahay mo is parang parang way ng mag-heal ka agad-agad sa pagkakaroon mo ng gayuma sa katawan.
Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe for you. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe for you. Okay, so we have, here is pagkain. Okay, so, ayun. Actually, ano, no? Parang, ito is, nararamdaman ko parang, nasa circle of friends mo tong gumawa sa'yo or parang andito yung na-attract ka doon sa mga isa sa mga friends mo, no, na eto rin sa bahay mo na to naganap din kung saan ka nagayuma or saan ka binigyan ng pagkain. Maybe isa sa pagkain mo pwede niyang nabulungan, pwede mo inilagay nang hindi mo nararamdaman or hindi mo nahalata, no? So kaya ganun na parang andun yung nagkaroon ka ng confusion na bakit parang bigla ka na-attract sa tao. And itong person mo, isang tataka din bakit parang iba na yung kinikilos mo after that event, no? Maybe merong event or maybe merong parang nag-get together lang kayo, parang kainan lang or maybe parang konting inuman, ganyan, happy-happy. Then, kinabukasan nagbago ka na. Okay. So, also sa screenshot sa FB. So, meaning, ayan, nga, so malamang ano to, nasa friend list mo to eh. So maybe, ito is, minomonitor ka or para ini-stalk ka sa FB, din ini-screenshot niya, then doon na niya sinagawa yung pagkakaroon mo ng gayuma. So, yun yung isang way niya. Okay, through screenshot. Okay, so tingnan natin kung ano pa ang mensahe. Talagang bubulot ako dito. Hanggang ngayon, dikit pa rin yung card ko eh. Nabasa kasi napakalambot. Okay, so tingnan natin kung ano pa ang magaganap. Kung ano pa ang meron pala. Okay, so madami ang naiinggit sa'yo. So, dyan din sa bahay mo or sa malapit sa bahay mo, no, is talaga marami naiinggit sa'yo. And, especially, etong taong itong gumawa sa'yo ng gayuma. Maybe, ano ka, hindi niya, gusto niya yung paano ka manamit, pero wala siyang pambili ng damit na gano'n. Maybe gusto niya yung the way na kung paano ka, alam mo yun, para ka trendsetter. Yung, alam mo yung tipong pagka pumorma ka, parang ang gusto ng tao, gusto nila gano'n din ang forma mo. Forma nila. Yung forma mo, gusto nilang gayahin. Yung mga gano'n, or the way na kung paano ka maglakad, paano ka magsalita, gusto nilang gayahin yan. So, hindi pwede. Or, kung ikaw naman isa healer or a tarot reader, no, andito yung naiinggit sila sa'yo kasi gusto nilang gayahin kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-approach sa clients mo, paano ka makipag-usap, no, andyan, no? Andyan yung gustong-gusto nilang gayahin ka. Pero again, no, kahit po ito is kasama dito sa sa healer, no? Again, hindi po pwedeng maggayahan tayo eh. No, hindi po ako po hindi ko pwedeng gayahin si halimbawa si Cordapia, no? Hindi ko po siya pwedeng gayahin. Kasi meron po siyang sariling estilo, no? Ngayon po, meron pong binigay si God sa kanya ng estilo na dapat yun ang gamitin niya. Kailangan na pong gamitin yun. Or else, tatanggalan po siya ni God ng ganon. Kung gagayahin niya po yung kakilala niya na parang gusto niya gayahin yung estilo nun, no? And hindi niya gagamitin yung pagkakaroon niya ng originality, wala pong mangyayari. No? Kasi pinairal niya po yung inggit dito. No? So, ganun din po sa pag-heal, o pag-healer o ganun po, no? Kailangan po, kung ano po yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos, yun po ang gawin natin. Huwag po tayo manggaya. Ako po, honestly, hindi po ako nagpapasabi. Hindi po ako alam po yan ng mga client, ng mga pasyente ko. Hindi po ako nagpapasabi. Nagpapagaling po ako. And hindi rin po ako nagbabalik. Wala po akong sumbalik na ginagawa sa mga pasyente. Wala po. Hindi po ako nagbabalik ng mga kung ano po yung ginangyari sa kanila. Hindi ko po pinabalik yan. Kasi kusa naman pong pabalik yan. Kusa po yan. Kusa pong babalik yan doon sa gumawa sa inyo. No? Huwag nyo pong puwersahin. Huwag nyo pong antayin kasi pagkakasala na po sa Diyos yun na ibabalik nyo po. Wala po kayong karapatan. No? Wala po akong karapatan na ibalik ko. No?
hayaan ko na lang pong, kumbaga yan is let go, let God ko po yan. Again, iba po pagka si God ang nagbigay ng judgment day, doon po sa mga umaapi sa mga ginagamot po natin. Okay? And ganoon din po sa mga naiinggit, yung mga lalo yung mga copycat, gumagaya, yung mga ganyan. Alisin po natin yan. Kasi po lahat po, kaya nga po iba-iba pangalan natin eh. Sa pangalan na lang po magkakaiba tayo eh. So iba-iba din po yung estilo, iba-iba din po yung gifts and abilities na binigay sa atin ni God na kailangan po natin palaguin, hindi po para sirain. No? Alamin niyo po kung paano to gawin. Kaya po hindi rin po maganda yung ano eh, alam niyo yun, I mean, kung halimbawa naman po kayo ay nakakapanood o nakakapakinig ng ibang mga tarot readers or mga healers, kasi ang dami na rin pong mga healers na ano ba to, nagla-live, no? Parang ano lang po, tingnan niyo lang po yung mga galawan, mag-observe lang po kayo, pero huwag niyo pong pagpilitan yung mga ginagawa nila, kaya niyong gawin. Hayaan yung si God ang magbigay ng sign sa inyo kung kailan po ang right time para dyan. For sure, kaya nyo naman po eh. No? Kaya nyo pong gawin yung mga iniidolo nyo. For sure, mga iniidolo po kayong mga healers, tarot readers, kahit na po healer kayo. Parang na-inspired nga po kayo sa kanila eh. Pero yung gayahin po yung estilo nila, wag po. Kasi po may kanya-kanya po tayong gifts and abilities na binigay, uniqueness na binigay ni God na kailangan po nating alagaan at palaguin. Okay? Yan po yun. Okay, so tingnan po natin sa ibang cards. Sabi ko po muna yan. Kailangan po mag-oil lang po. So, kukuha po tayo ng isa pang card, which is yung yellow. Yan po Okay, so let's see. Tapos magtataro po tayo mamaya. Actually, meron po akong animal, ano dito, animal spirit oracle deck. Kuha rin po tayo ng mga mensahe po doon na magagamit po sa mga animal spirits nyo. Kasi lahat naman po tayo meron, mga healers, meron po. Meron po tayo mga animal spirits. Meron po mga gumagabay sa atin. Lalo na po kung meron mahilig kayo sa mga dogs, na yung mga napumanaw nyo na mga dogs, birds, ganyan, na dati kayo nag-aalaga. Andiyan po sa inyo ngayon yan. Kasama nyo po ngayon yan. Lahat ng mga alaga nyong pumanaw, sa inyo po yan. Okay. Hindi po matandang inggit. Okay, so pag inggit, pikit. Okay, lagi ko po sinasabi. Pag inggit, pikit. Okay, so let's see kung ano pa ang mensahe sa inyo. Okay, so we have one card lang ba ito? Oh, two cards. Okay, ito po muna ibabaw. Okay, ano yun? Portal, uulan ng biyaya. O, see? Uulan at uulanin ka ng biyaya, bebe. Okay, congratulations dyan. Dahil ikaw ay uulanin ng biyaya. Naku, ay ano na ngayon, December. So, antayin nyo, baka sa Pasko, maging milyonaryo ka. No? O, hindi posible yan, ha? Claim nyo na lang yan. Pero, uulanin ka ng biyaya. Okay? So, what we have here is, ano to? Portal. Okay? So, malamang ito, no, pinapakita rin sa'yo to. Actually, yung portal na yan, ano, is, syempre, makikita mo yan sa vision. No? Vision mo makikita yan sa dream, pwede. No? Pero ako po kasi madalas po nakakapasok po ako sa portal pagka nag-ano po ako, nag-meditate. I mean, meditation ko po kasi talaga is pag nakahiga. Yung tipong patulog na. Okay? Yan po yung meditation ko. And yun nga po, nakakapasok po ako sa iba't ibang portal and sinasabi nga po dito na andyan, nakikita niyo po kung anong meron. No, kung ano po yung pagpasok niyo po sa portal na yan, nasaan ka ba? Pero sinasabi dito, yung pinasok mo na portal na yun is doon yung sinasabi na magkakaroon ka ng sakatutak na alam mo yun na blessings from God na uulanin ka ng sakatutak na biyaya. No? So maybe tomorrow, maybe next week, pero nasa assure ko sa inyo, 2024 is talagang ito yung year mo, no, na to shine and to recognize, to ano ba yun, to be known, no, talagang buong mundo, no, na magiging sikat ka. Alam mo yung pagiging famous mo dito is talagang bonggang-bongga. Okay?
So, yan yung ano ng portal. See, from April to June, ano to? April to June is ano to, dito mag-start yung pagkakaroon mo na talagang, alam mo yung minamanifest mo na parang makawala ka doon sa ah, financial crisis is, alam mo yon mas parang napaka-amazing ng mangyayari sa'yo. Talagang parang magical na may kukonsider yung mangyayari sa'yo dito by April and June kasi sa pamamagitan, sa month ng April and June na yan, dyan mag-start. Actually, nag-start na sa'yo ngayon eh, no? Nag-start na ngayon na parang nag-harvest ka na unti-unti. Pero itong, kung April is a summertime, no, tagtuyot, pero sa'yo hindi. Grabe, tagsibol yan. Then pagdating ng June, eto na yung talaga nag-uumapaw na. No, ito na yung uulan kasi may June, 'di ba? So rainy season 'yan. So April is a summer. So alam mo yun, kahit na summer, talaga andun yung uusbong ka. Uusbong ka. Pero pagdating ng June, eto na. Uulan ka na sobrang daming biyaya. Okay? So dahil siguro dito, no, dahil di meron kang hawak, ito is sa mga meron kong tangan na Santissima Trinidad, is sila po ang nagbibigay sa inyo na sangkatutak na biyaya ngayon sa buhay nyo. Sila rin po ang nagbibigay sa inyo ng talaga napakalalakas sa proteksyon, siksik digdig na biyaya. Sila po, no? Santissima Trinidad. And sa mga wala pong may tangan nito, meron din po ako nito, no? May tangan din po ako niyan. Actually, lahat po na nandito sa card na ito na lalabas, no, na mga medallions or amulets is mga tangan ko po. Kasi hindi ko naman po ito pwedeng isulat na hindi ko naman po kilala, no? Hindi ko naman po pwedeng kilala na hindi ko po kayang express or sabihin sa inyo kung ano po ang meron dito sa Santissima Trinidad or sa mga amulets. Okay? So ito naman po, okay. I-explain ko po 'yan sa sa amulets, no, na amulets na mag-upload po ako. I-explain ko po lahat diyan o paano po ninyo aalagaan at paano po nyo pahalagahan ng mga medallions ninyo and paano po yung mga prayers, no, lalong-lalo na po sa mga hindi naman po healer, no. So sa mga healers po, again, ano ko po yan, doon ko po sa spiritual knowledge. Meron po akong link dyan na pwede po kayo mag-join. Then doon po. Hindi lang po ako makapag-start doon kasi po ko konti po eh. Wala pong continuous. Di man lang po umaabot ng 5 para po sa spiritual knowledge. Okay. So now, kung meron ka bang nararanasang mga ganito, wait, dalawa pala po. Okay. So, kung meron ka mga ganitong rashes, no, na nararanasan ngayon, kung meron ka mga rashes, sakit ng ulo mo na matindi, no? So, expect mo na ito is talagang part ng spiritual attack. Okay? So, sa pamamagitan ng spiritual attack, ang Santissima Trinidad is parang sinasabi sa'yo dito na kailangan mong magtanga ng ng Santissima Trinidad kasi isa siya sa talagang nakakapagpagaling, nakakagawa ng himala pagdating sa mga karamdaman pisikal. Yun. Yun lang naman ang gustong ipahatid sa inyo na mensahe ni Santissima Trinidad. And now, ang kapatid mong lalaki ang may gawa ng mga rashes at sakit ng ulo mo na matindi. Okay? So, alam nyo yun, ilet ko na lang po yan. Pero kung talagang malalaan na ang sitwasyon, tumakbo na po kayo sa mga healers. Okay? And, wow, parang package itong ginawa siya ng kapatid mo, bebe. Masakit ang kalamnan, no? So, parang pinackage ka na naman dito. So, ang kailangan mo lang talaga dito is, parang kailangan mo lang tumakbo talaga sa isang manggagamot. No? But then, kung meron siyang Santissima Trinidad, mag-ask ka kung meron kasi yan ang kailangan mo. Okay? Santissima Trinidad ang kailangan mo dito, baby. Okay? So, let's see kung ano pa. Kuha pa tayo ng mga 4 cards or 3 cards. Okay? Wow, we have Archangel Michael. Okay, so Archangel Michael is here. Charan! Okay, so ito is talagang, alam mo yon, kailangan mong tawagin talaga every time na ikaw ay makikipag-combate. Tawagin mo yan. No? Tawagin mo yan, collective. Kasi, ano yan, etong si Archangel Michael is talagang isa rin sa nagsusupport sa akin and isa rin sa nagbibigay sa akin ng lakas, depensa, every time na nakikipag-combate ako or every time po na may attacks ako, siya muna ang pumufront, siya muna sumasalag bago po makarating sa akin yan.
tatagos po sa akin. Honestly, tumatagos po sa akin pero hindi po ganoon kasakit kasi nasalag niya na po. Pwedeng bumabalandra na lang po yun. Alam niyo po yun, bumabalandra na lang po. Then tumatama po sa akin. Pero hindi na po masakit. Ganun. Okay, so hanggang sa huli is kasama mo yung mga yan. Si Archangel, yung mga guides mo, Ascended Masters mo, sila God, hanggang sa huli, kasama mo sila. Okay? Hanggang sa huli, andyan sila for you na magbibigay sa'yo ng liwanag. No? And ikaw din dito, no, sa spiritual, no, kung again, kung meron po ditong mga malalakas po ang third eye, no, sa mga nandito po ngayon sa ating YouTube channel na Angel Whisper 11 is mararamdaman nyo po, no, kahit po sa mga nagko-comments lang po, maralaman nyo po yung mga energies niyan. Ako po, for sure, alam nyo kung ano yung dala ko, alam nyo po kung ano po yung nagliliwanag, no? Sa mga malalakas po ang third eye yan naman. So, alam nyo po kung ano yung bit-bit ko. Okay? So, now is, ang kailangan lang po dito is, paano nyo po i-maintain yung kaliwanagan na yan sa inyong katawan, especially po sa mga healers, no, is, ganun lang po. Napakasimple. Huwag nyo po puputulin ang komunikasyon kay God. Lahat ng kempot nyo, lahat ng desisyon nyo, i-ano nyo muna sa kanya, tanongin nyo po muna siya. Lahat po, ako po kasi ganun eh. Lahat po ng kinikilos ko, lahat po ng desisyon ko, lahat ng gusto ko pong gawin, even po sa pagbili ng halimbawa, ng mga tipong gamit ng anak ko. Sa anak ko na po yun Pero alam ko pagkaluho po, hindi ko po talaga ina-allow na. Pagkain, go. Ano, kasi pinapakain ko rin po sila. No? So more on, sa food po wala po akong problema. Pero halimbawa po may gusto akong bilhin like, syempre po magki-Christmas, so ganito ganyan, okay lang po ba sa inyo? So, ano po yung sasagot naman sila? Sige. Oo. Okay. Mga ganon. So, pag ganon po, mas okay po yung communication. Maganda po yung ganon. Hindi po yung, pagkat hindi nyo sila nakikita, o madalang nyo po sila maramdaman, hindi nyo na sila po kakausapin. Alam nyo, kung makikita nyo sila lahat-lahat, like me, kung makikita ko po sila dito ngayon, lahat-lahat, punong-puno po ito. Halos parang wala ka na madadaanan. Kahit patagilid, hindi mo magagawa. Sa dami po nila. Okay? So let's see kung ano ta. Ay, pumasok. Meron akong bottom of the deck, which is Ingrid, pero ayokong kunin kasi hindi naman siya bumagsak. Gusto ko yung babagsak. Pero isa-isa lang or two is enough. Okay. Okay. Umpisa na ang iyong pagbangon. O, diba? Andito nga yun kanini. Diba, meron tayong binasa kaninang card, no? Ayan, no? Umpisa na ang iyong pagbangon. So, meron ako ditong isang card na makakaahon ka na din. So, this is a confirmation na umpisa na ang iyong Kaya alam ko na nag-harvest ka na ngayon. Pero, magbo-boom ka nga by the month of June. So, kung yung ngayon is medyo nararamdaman mo na, mas magti-triple yan. Triple, doble, habang tumatakbo ang araw. Then, pagdating mo ng June, andyan na. Maybe by the month of June, dito collective is milyonaryo ka na. Yan ang God's plan for you. Okay? So, let's see kung ano pa ang bibigay na mensahe sa inyo. Itong ating animal spirit part. Okay. Tingnan natin kung ano. So, alam niyo yun, kahit na tayo ay naghirap or nakaranas ng hindi magaganda ng mga nakaraan, yun po ay talagang pagsubok po ng Panginoong Diyos. Alam po na lahat yan. Pero huwag niyo pong questionin. No? Sa halip, ang gawin niyo po, mas lumapit kayo sa Kanya. Mas kausapin niyo po siya. Mas manalig po kayo sa Kanya. Kasi, wala po kayo ibang tatakbuhan pagdating ng panahon. End of the day po talaga, si God po ang tatawagin. Huwag niyo po siyang tawagin pagka talagang may sakit na kayo, malala na yung karamdaman niyo. Huwag po. Pagka nakakaranas po kayo ng kaluwagan sa buhay, huwag niyo pong hayaan na wala kayong communication sa Kanya. Pasalamat po kayo. Napakadali lang po nun. Magka-thank you lang po kayo. Pero binibigay sa inyo, Diyos ko po, napakarami. Pero alam niyo po yung simple word na thank you, Lord.
No? Parang hirap na hirap pa kayong sabihin. Kailangan po talaga yun. Kailangan na po natin sa buhay yun. Pag-isip na nga lang po sa umaga. Ano na po yun? Napakalaking blessing na po nun. Okay? Okay. Kuha pa tayo dito ng 5. So, yan. 5 cards lang po tayo. Okay, wow. Mayroong snake. Okay, so we have the tiger. So, babasahin ko po yung message, no? This is a message sa inyo ng animal spirit. If this is a tiger, so maybe meron po kayong mga cats. Ganyan. Okay? So, consider po natin ang cats. Kasi ang tiger po mahirap po. Kahit po sa ibang bansa po to makarating. Itong reading po na ito is, nako, parang alam niyo po yung mga yayamanin lang po na tao ang merong mga alagang tiger. Okay, so tiger is patience, no? Meron patience dito na kailangan mo daw ng habaan mo ang pasensya mo dito, collective. You are being reminded that persistence is what is necessary to attain your goals. Okay? So you need to be patient and trust that the universe will help you through your challenges in divine time. Success is guaranteed. Period. Okay? So kailangan nyo lang po talaga ng pasensya. Lagi ko naman po sinasabi yan. No? Sa buhay po natin talaga is kailangan po natin ng pasensya. Hindi po tayo po pwede magmadali. Hindi natin bigyan ng lang. Kailangan lagyan ng pressure. No? Kasi alam niyo po yun. Basta po nakikita ni God dito na tayo po nasa tama. Tama po ang ginagawa natin. At talaga tayo po nagsisikap. No? Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Tutulungan po nila tayo para ma-achieve natin kung ano yung gusto natin sa buhay. At hinihigitan niya pa nga No, hindi lang po yung hinihiling mo, kundi meron pa po siyang binibigay na bonus palagi, no? So, now, sinasabi po dito ng tiger mo, no? Kung yung patience is talaga ma-maintain mo or meron ka sa katawan, success is guaranteed na nasa iyo na. Okay? Pero alam po nasa iyo na kasi alam po kayo nag-harvest ka Pero hindi pa siya kaing-kaing, no? Hindi pa siya sako-sako. Pero naandun na yun, meron na, no? Baga, naandyan na. Okay? So, again, mabubuo yan by the month of June or mid-year ng 2024. Okay? Okay, so next, kasi hindi lang po ako ng candle kasi hanggang mag-tapos ako. Okay. So, okay, so we have the snake. So, success is guaranteed, no? Doon sa tiger. Now, snake is transformation. This is about transformation. Okay, kasi di ba ang snake is nagpapalit-balat. No? So, ikaw dito is magpapalit-balat. No? From parang siguro, from parang pasaway to mabait. No? Yung ganyan. Okay? So, let's see kung ano yung mensahe sa inyo nitong snake. So, you will be shedding old skin. See? And emotions and transforming them into something bigger and better. Change is in the wind and you are at the center of it all as the catalyst. So to smoothen the process, make sure that your intentions are clear and that you move forward with hope. Nice message. No, kasi talagang alam niyo yun, once na kayo is nag-transform, nagpalit-balat, or nagpalit ng from pasaway to kindness, no? Andun yung talagang magkakaroon kayo talaga ng, alam mo yung possibility na magkakaroon kayo ng growth na talagang mas malaki, no? Kasi alam niyo minsan, alam niyo po kasi, di ba, parang mas madali pong magpakasama kaysa po magpakabuti. Pansinin nyo na lang po yan sa, sa FB, no? Lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang account sa FB, no? Kahit nga po mga bata, meron Subukan nyo pong mag-quote, mag-post ng mga quotes, mga godly messages. No? Or kahit hindi na po godly messages, pero andun yung testament or testimonials nyo na naka-achieve kayo ng ganito. Then meron po mga sa dulo is, thank you Lord, thank you God for this, ganito, ganyan. Wala pong masyadong mag-ano dyan, magla-like. Wala pong mag-heart. Wala nga magko-comment. Pero kayo dyan, mag-post kayo dyan ng mga kalokohan. Mga, alam mo yung mga nakakatawa, mga bastos. Ay, sinasabi ko sa inyo, ang dami yan.
ang dami, puro love, puro gano'n ng mga mga makikita nyo, no, na mga comment, na mga mga likes, yung emojis ang makikita nyo. Okay, so ang kailangan lang dito is, syempre pagka nag-transform ka, kailangan talaga dito, yung intentions mo sa tao, or even kahit kanino, no, kailangan talaga is andun yung good side, no, and kailangan mo mag-move forward talaga na punong-puno ka ng pag-asa, na hindi yung tinatahak mo yung pagkakaroon mo ng parang transformation ng buhay mo na may negative pa rin. Na parang andun pa rin yung parang urong-sulong ka. Hindi na. Kasi eto na yung binigay na sa'yo ni God na panibago eh. No, ang kailangan mo lang dito is paano mo siya, yun nga sinasabi ko na kailangan alamin mo at pag-aralan mo kung paano mo ito mapapalago. Kailangan lang kasi dito is talagang pahalagahan nyo at lahat ng meron kayo sa buhay. Ay treasure nyo and lagi nyo ipapasalamat sa Panginoong Diyos Ama. Kasi po pagka ganun po, talaga pong kinalulugdan po na tayo. Talaga pong ando po yung talagang 110%. Kung mahal po natin siya, sinasamba po natin siya, nananalig po tayo sa kanya ng 110%. Siya po million times. Ganun po kababa ang loob niya. Ganun po ka-pure yung puso niya na tulungan po tayo sa mga task natin dito sa lupa. No? Ganun po siya. Naku po, pwede na po ipababain na lahat ng anghel dito sa lupa. Lahat na po ng mga ascended masters pababain dito sa lupa. Para lang po gabayan ka. Gagawin niya po yan. Hindi po imposible sa kanya yan. Kahit siya na lang po matirang mag-isa sa langit. Nagabayan ka lang, maprotektahan ka lang, huwag ka lang masaktan. Gagawin niya po yan. Ganon ka niya kamahal. Ganon ka kamahal. Okay, so we have the panda, which is boundaries, about boundaries. Okay, so your space is sacred, which is true. Kasi sa mga healers talagang meron kayong place for di ba, gamutan area. So, actually, hindi lang yung gamutan area mo ang sacred dito, kundi buong bahay mo. Okay, guests who overstay their welcome impact your aura. And you have every right to stand your ground. Tandaan nyo to ha. You have every right to stand your ground. Your needs are important. You must nurture your soul with the same gentle love and support you offer to others. Okay? So, uulitin ko po ha. Your space is sacred. Guests who overstay, their welcome impact your aura. And you have every right to stand your ground. Your needs are important and you must nurture your soul with the same gentle love and support you offer to others. Okay. So, boundaries, no? So, I mean, alam niyo po yun. Hindi na po kailangan ngayon yung parang lagi nyo silang yung magkakaroon kayo ng halimbawa sa gamutan area nyo po, no? And syempre, andun po yung talagang marami pong papasok, marami pong pupunta, maraming ganito. So parang sinasabi po dito ng card mo na better na mag-set ka ng boundaries dito, no? Alamin mo kung ano yung tama para din sa kaligtasan din po ng iba. No? Kasi po minsan, alam ko po, no? Lalo na po sa inyo, kasi alam niyo po, ako po, no, as a meron po akong double mission, which is I'm a healer, and I'm also a tarot reader, and I'm a mom. Tatlo pala, or 4, kasi I'm a wife, no? So, andito po yung, malakas po talaga ako, empath po talaga ako, no? Andun din po yung, alam niyo po yung malayo pa po ang pasyente. Kung halimbawa po ang pasyente ko po is manggagaling pa po ng Ilocos, or Bulacan, no? Batangas, nararamdaman ko na po yan. Alam niyo po yung nagpaplano pa lang po silang pumunta dito. On the way pa lang po silang pumunta dito. Ramdam ko na po sila. Mabigat na po pakiramdam ko nun. No? So hanggang sa papalapit po yan. Ganoon na po ang nararamdaman ko. Inaaway na po ako na may bit-bit sa kanya. Ganon po. So kailangan po dito is alamin niyo po yung ways o paano hindi ka mapapasukan itong mga ito. Okay? So, kailangan, yung soul mo, i-nurture mo talaga, alagaan mo.
Pero alam ko naman yung soul mo dito, bebe, is ano, may nag-take good care na yan, which is yung mga guides mo. So, yung physical mo na lang. Kahit yung physical mo na lang, no, kailangan dito is alagaan mo and kailangan maging attentive ka dyan. Okay, so we have the cat. So, kanina may tiger tayo, no, and now we have the cat. Okay, so this is independence. Yan, independence. Okay, so you are being encouraged to develop a balance between independence and the time of togetherness. This also indicates that you would greatly benefit from a profound journey of self-discovery. Learn to enjoy time spent with yourself. Okay. Okay, so sinasabi lang naman dito na kumbaga parang kailangan mo lang talaga dito ng alam mo yon yung hindi mo lang para tutukan yung sarili mo as a healer or a tarot reader, ganyan ano. Parang sinasabi rin dito na kailangan mo lang na i-enjoy, no? Alam ko nandito yung ano parang naging healer ka, naging tarot reader ka, nang ikaw lang, alam mo yon na walang nagturo sa'yo, walang nag-guide sa'yo, bigla na lang yan sumulpot. No? Bigla na lang dyan, bigla kang binigyan ni God na ganyan, na alam nyo kahit ikaw hindi mo akalain na kaya mo pala. No? Ganon si God. Diba? Ganon siya kagaling. Ganon ka na hinubog. Hinubog ka. Alam mo nahubog ka, saan ka nahubog? Doon dahil sa mga past mo. Ngayon, ikaw ngayon na nagbibigay ng testimony or inspirasyon sa mga nakakaharap mo. No? May patunay ka, kumbaga. Kaya ka din nila ni God sa gano'n. Dahil meron ka nga talagang mission sa buhay, sa mundong ito, na paano mo sila ipiplease, paano mo sila ihahatid kay God, na ganito si God, ganito si God, ganito si God. Okay? Ganon. Ganon ang purpose mo dito. So, kailangan mo lang din, mag-spend ng time sa sarili mo. Magbigay ka ng me time. Di ba may babe time? Yung mga ganyan. So, kailangan mo din ng me time. Okay? And now we have the swan, which is love. So you have found your soulmate, or they are just around the corner. Remember that when two souls are destined to be together, they always find their way back to each other. All those things you've had to go through were worth it. Okay. So, alam nyo, pagka soulmate, no? Ang sinasabi lang naman dito na talaga nakita mo na yung soulmate mo. Okay? So, So, since nakita mo yung soulmate mo, alam mo yung tipong, kahit na mag-away kayo niyan, maya't maya kayo mag-away niyan, buwan-buwan kayo maghiwalay niyan, linggo-linggo kayo maghiwalay niyan, end of the day, kayo pa rin. Okay? Kayo pa rin. Babalik at babalikan nyo ang aray ko. Hinika na naman ako. Okay. So, yun, no? Sorry po, inubo na naman ako. Pero konti-konti na lang po. Para samid-samid lang. Okay, so yun. So, ang kailangan nyo lang po dito is, nga, sinasabi ko na kahit paghiwalay kayo ng panahon, na kahit na sinong tao, or what, ang pangyayari, sa huli po kayo pa rin. Yung tipong uugod-ugod na kayo pa rin pagtatagpuin ang tadhana dito. Na tipong kahit nagkaroon na kayo ng pamilya siya, may pamilya ka, kayo pa rin dito magkakatagpo. Okay? Sa bandang huli. Okay? So, let's see kung ano naman ang ibubuga ng ating tarot. Siyempre, magtataro tayo. Pero ano lang po to ha, kung paano po tayo ng 3 cards. Parang, alam nyo yung clarification. Ganyan. Okay. So, let's see kung ano ay ibubuga ng ating card. Oops. Okay, so we have the Ten of Swords. So, still, di ba? Ando pa rin talaga yung mag-i-end. And, alam niyo yung mga pains nyo, mga betrayal sa inyo is end na. Okay? Tapos na. Bakit ganun? And we also have the Death card, which is talagang end na. Okay, kung ano ba yung mag-i-end dito sa Ten of Swords, which is yung mga attack sa inyo, mga paninira sa inyo, mga pagbagsak sa inyo, tapos na po yan. End of the story na po yan. Okay? So, yung mga betrayal sa inyo, yung the way na kung paano kayo pinabagsak, paano kayo binigyan ng sakit, tapos na po yan. Magaling na po kayo. Okay? Tapos na po yan. Huwag nyo na pong isipin yan. Let go, let God nyo na po yan. Move forward. Okay? Let go, let God nyo po yan. Then we have the Death
card, which is, yun pa rin, sinasabi pa rin dito na talagang, andun na yung ending. So, yun nga sa sinasabi sa inyo ng snake, no, na which is in transformation, nandito rin po yung sa death card, no, na sinasabing, kumbaga, andito na po yung transformation nyo, no, into kasaganahan, kagandahan ng buhay, peace of mind, blissful life, fruitful life, andito na lahat. Puro positive na po to. Kasi, andito po yung actually, na-release nyo na po lahat. No? Nasabi nyo na lahat, parang, nilet go nyo na po lahat. So, kaya andito na po lahat ang pasok. Open na po yung heart mo, and open na rin dalawang hands mo to receive, no, blessings from God. Okay? So, now we have the Three of Swords, no? So, andito yung sinasabi na, alam niyo yun, nagkaroon man ng loss, nagkaroon man ng, alam niyo yun, mga struggles nyo, ganyan, heartbreaks, lungkot, ganyan. Maybe meron din dito nagkaroon ng divorce, na annulled, ganyan, and separation, mga ganyan, no? Na natapos ba yung relasyon? No? Na natapos yung relasyon. Pero, yun nga po sinasabi sa inyo ng card dito, babalik po tayo dito sa card na to. Okay? Sa Ten of Swords na sinasabing end na yan. Okay? So, tapos na po yan. Okay? Tapos na yung storm. Tapos na lahat yan. Okay? So, yun po ang lagi nyo tatandaan ngayong reading natin na ito na parang this is a confirmation lang din doon sa unang reading natin yesterday about dun sa mga black magic na ginawa sa inyo, which is talagang binigyan kayo ng sakit, ganito, ganyan, pinagbagsak yung negosyo nyo. So, still, eto is another reading na sinasabi po na huwag po matigas ang ulo. Huwag nyo na po pagdudahan yung reading ko kagabi or yesterday kasi talaga po matatapos na yan. Okay? Kung ginayuma ka man dito, ginawan ka ng black magic, love spell, sakit, bagsak negosyo, tinanggal ka sa trabaho, na-demote ka, tapos na yan. Okay? So, andito na yung new transformation ng buhay mo. Kailangan mo lang mag-move forward, tutukan ang sarili mo, at hayaan mo silang lahat. Gawin mo kung ano yung gusto mo, as long as alam mo na sa tama ka at connected ka kay God, wala kang dapat ikatakot. Huwag mo silang intindihin, kasi growth mo ang pinag-uusapan natin dito, and connection mo kay God ang ilalaban mo dito. Hayaan mo silang batikusin ka, tawagin kang baliw, ganyan. Mag-act. Normal naman ang acting mo eh. Normal ka naman eh. Binibigyan ka lang nila ng ibang kahulugan. Naiingit kasi nga sila sa'yo. No? Kaya gusto nila sirain ang buhay mo. Yan, inumpisahan ka nila sa gayuma. Pag hindi ka natinabla ng gayuma, kulang na kasunod niyan. Ganun lang kasimple. Ganun sila kasimple bumanat. Pero, nako, kaya kailangan, since ganyan na-trace mo na or nalaman mo na meron kang something spiritual, so better to, more faith. And yun, maghanap ka ng tarot reader, healer para gamutin ka. Para hindi na lumala at hindi na pumunta dun sa kulang. Kasi mapipikon na ko sa'yo kasi nga, andun yung hindi ka na makuha. Or nakukuha ka man na pero alam mo yung hindi buo, no? So, ganun. Okay? So, that's your reading, mga bebe. So, maraming salamat. Tinapos niyo po itong ating reading. And again, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, no? Please, paki-subscribe po ang ating YouTube channel. And paki-like na rin po and comments and share. Then, meron din po tayo bell button po dyan. Pakipindot na lang po. Then, gusto ko po makita ninyo yung buo. Ayan. Mas gusto ko po yung nakikita nyo po sana sila ng buo. Okay. So, yun po. Kailangan po pakipindot po yung notification bell para po updated po tayo sa mga post po natin. Okay? So, maraming salamat po and God bless and Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. So, bukas po ulit. No? So, maraming salamat po and God bless. Bye!